pangalawang araw na namin dito sa may Sampabian Beach. Maaga kami nagising sa sobrang excited para gawin tong activity. Kung makikita nyo, may bangka na dyan at ito'y sasakyan namin, may banana boat din. Pero paghahatiin na nga lang din kung sino gustong sumakay ng banana boat at kung sino gustong sumakay dito sa ating bangka. At syempre hindi mawawala dito yung ating life jacket. Ito sinusuot ko na nga din para safety tayo, para hindi na rin tayo malunod. Char! Tinutulungan na nga din ako dito ng ate ko. Mas gusto ko kasi masikip dito sa ating life jacket ang pagsusuot. So bali after naman yan, ayan, ilang minuto nga lang din ang ating pagsusuot, naisuot ko na nga din. So bali yung mga pamilya ko nga din pala dito, ayan, naka-ready na nga din sila para sumakay ng ating banana boat at syempre yung ating bangka. Eto nga si Tita Lena, ayan, malapit na nga rin siyang matapos. At eto nga yung aking ina, sobrang saya nga ng ngiti niya. So bali sabi ko nga sa kanya, yung kanyang life jacket, higpitan nga din niya para hindi lumahulaw. Char! Halos lahat nga kami dito sobrang excited ng sumakay. So bali after naman namin maglagay dito ng life jacket, sinakay na nga din dito ng kapatid kong pangalawa yung kanyang anak. Halos yung mga bata dito na nga lang din daw. At yung iba nga doon sa may banana boat. Depende mamaya at ipapakita ko nga din sa inyo kung sino yung mga nakasakay dito. Nang okay na nga ang lahat, hindi mawawala ang ating picture taking bago tayo umalis. So bali pagkatapos, inaya na nga rin kami dun sa may malapit sa may pangpang. Doon na nga lang din daw kami maghihintay habang inaasikaso tong bangka na gagamitin namin. Habang naghihintay nga kami dito, yung iba naliligo na, kaya hinayaan na lang namin para makapag-enjoy. So bali sa totoo nga lang pala ngayon lang kami na kumpleto. Kadalasan kasi hindi. Minsan busy sila sa trabaho, kaya ngayon lang din kami nakapag-banding ng pamilya at kumpleto kami. Super saya nga, lalo na yung mga ngiti nila walang mapaglagyan ng saya. Nag-uusap na nga kung sino yung mga sasakay dito sa may bangka. So bali ilang minuto tinawag na nga din sila. So bali pinasasakay na nga sila. Sila mama at kuya nga ang sasakay dito sa may bangka. So bali sinakay na nga din pala yung mga bata dito. So bali si Sofia, ako, and then si Ate Mana dun sasakay sa banana boat. So bali ayan, sabi ko nga kay mama, itry niya ka ako sumakay ng banana boat. So bali sabi nga niya, ayaw daw niya. Medyo malakas na nga din yung alon nito, pero carry lang kasi maga pa naman daw yan. Normal lang din daw yan. Kaya mas okay nga din daw na maaga kami pumalaot para hindi masyadong malakas ang alon. So dahil first time nga sumakay dito ng aking ina, medyo natagalan pa. Habang nagsasakayan na nga din sila dito, napansin ko nga itong pangalawang kapatid ko, nagbabanding silang mag-ama. Ang okay na nga at komportable na sila sa kanilang upuan, maya-maya aalis na nga din daw. So bali ang mga nakasakay dito, ito yung aking panganay na kapatid, yung anak niya, at ito yung hipag ko. So bali dalawang anak na kasama niya dito. Ito yung aking ina at ito si Tita Lena. Yung mga bata doon na sa likod pumwesto at yung mga tour guide dito sa may harap, at ayan nga sila mama nakagitna na. After naman ng ilang minuto nilang pagsasakay dito at komportable na nga sila dito sa isa't isa, doon na nga kami sa ating banana boat. Doon nga kami sasakay. So bali ayan, naka-okay na sila. Nagpaalam na nga din muna kami saglit sa kanila at pinaalala na nga lang din namin yung mga cellphone nila, baka mabasa, at yung mga bag na dala nila. So bali ayan, pupunta na sila sa may gitna doon at kami na ang aasikasuhin. Ready na nga din tong banana boat na sasakyan namin, kaso itong isang tour guide namin hindi pa. So bali ayan, nung naikabit na nga din yung kanyang life jacket, sumakay na nga din ng bawat isa sa amin. So bali ang nangunguna nga dito, syempre hindi mawala ang aking manat siyang. Doon nga siya sa may unahan at ako nga. At yung susunod yung hipag ko. Ilang minuto nga lang yung aming pag-aayos dito sa aming banana boat, ayan, inaasikaso na rin ang aming tour guide. So bali yung bangka nga pala'y mauuna at itong banana boat ang susunod. Ito yung hihila. First time nga din pala namin to. So finally, eto, aalis na nga tayo. Pupunta tayo sa first destination natin dito sa ating beach. Doon nga pala yun sa may Bakawan, doon tayo pupunta. So bali, eto, sobrang saya nga ng mga oras nito. Sobrang lakas nga din ng alon. Super nag-enjoy. Halos 15 minutes din yung aming nilakbay para lang makarating dito sa may Bakawan. So bali, kung makikita nyo, maraming puno dito. At eto nga yung daan nila. Medyo hindi nga kami nag-enjoy kasi nakakatakot yung daan. Baka mamaya madulas kami dito, lalo na si mama ko, senior citizen na. Kaya umuwi na nga lang din kami. So bali doon kayo pupunta sa pangalawang destinasyon namin. Malawak dito, lalo na yung mga lakarin. Pero mas pinili na lang namin umuwi. Pero yung view talaga namang masusulit ka. Pwede ka nga din daw dito maligo habang naghihintay ka. Kaso nga sa sobrang dami nga ding dumarating na tao dito, hindi na lang din namin pinili na mag-stay. So bali doon na nga lang din kami maliligo sa pangalawang destinasyon na pupuntahan namin. Isa-isa na nga lang din ang aming paglabas. Dahan-dahan na nga din yung kanilang pagsakay dito sa may bangka. Kung sino mga nakasakay dito, ganun din. At ang sabi ko nga sa kanila, doon na lang kayo magkita-kita sa pangalawang destinasyon. Tuwan-tuwa na nga sila nung makasakay na nga sila dito sa may bangka. Kami naman hinihintay na din namin yung tour guide para pumunta dito yung aming banana boat na sasakyan.
Habang naghihintay nga kami dito, yung pangalawang kapatid ko naligo na nga din dito. Sobrang saya nga niya. So bali eto, dumating na nga din yung ating banana boat. Eto na nga yung sasakyan natin papunta sa pangalawang destinasyon. Siyempre pinauna ko na nga din dito yung aking anak. So bali baliktad nga yung aming pagsakay, kaya ayan sabi ng aming tour guide dun nga daw. Kaya ayan, isa-isa na nga lang yung pagsakay namin dito. Nang makasakay na nga kami, eto, nasa lubong pa nga namin yung ibang turista. Sakto nga wala na kami doon, kung hindi maiipit na naman kami, char. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na pangalawang destinasyon na pupuntahan namin. Ito yung Sampabian Beach. Ito yung dating resort ni Marcos. Nag-viewing kami dito at namahinga nga lang kami. 15 to 20 minutes din kasi yung inaabot ng biyahe namin mula doon sa may cottage namin. So bali ayan, kung makikita nyo yan dito, nakaupo kami dito at yung iba binabasa na rin yung mga nangyayari dito dati kay Marcos. At eto nga mga iba dito naliligo na dito sa may dagat. Gamit nga nila dito yung kinaktan namin na banana boat. So bali ayan, super happy nga sila, kaya ayan, hinayaan na lang din namin makapag-enjoy sila. So bali dumating na nga din pala dito si mama at ang sabi nga niya itatry nga din daw niya sumakay dito sa may banana boat. After all namin makapag-stay dito sa resort ni Marcos, na pagkasunduan na rin namin na bumalik na kami dun sa may cottage namin. So dahil pabalik na nga kami ng cottage, na pagkasunduan na nga namin na magkabaliktad na kami. Kami naman ang nasa bangka at sila naman ang nasa banana boat para ma-experience na nga rin nila kung gaano kasi ang sumakay sa banana boat. Na okay na nga ang lahat, ito pabalik na nga kami sa may aming cottage. Inuno na nga tong aming bangka at ito sila sa may dulo. Super nag-e-enjoy nga sila, kaya ayan, napakasaya lang sa feeling kapag ganito yung mga nakikita mo sa pamilya mo. Mainit na ng mga oras nito, sakto nga natapos na yung activity namin ngayong araw. 30 minutes nga din pala inabot ng biyahe namin para makarating dun sa may aming cottage. Once na nakarating na nga rin kami dito, ito tinanggal na rin namin yung life jacket. So yun lang, hanggang dito na lang muna. Thank you!